Life After Prison. By Silence You. Kabanata 2421 hanggang 2430. Mas lalong naging seryoso si Francis nang makita niya ang mga bagong dating. Kinausap niya si Severin gamit ang espiritual na kamalayan. Sila ang North Sea Barbaric Clan. Narinig na ni Severin ang tungkol sa North Sea Barbaric Clan, na dalubhasa sa pagpapaunlad ng kanilang mga pisikal na katawan. Ngayon ay tila nararapat na ang kanilang reputasyon. Malinaw na nararamdaman ni Severin ang kakaibang aura na nagmumula sa kanila. Ang kanilang mga balat at malatato na mga totem sa buong katawan ay naglalabas ng isang misteryoso at makapangyarihang presensya. Ang pagdating ng North Sea Barbaric Clan ay nagdulot ng kaguluhan sa iba pang mga cultivator, lalo na ang mga diskusyon tungkol kay Tristram. Hindi ko inaasahan na personal na darating si Tristram. Nabalitaan kong ang taong ito ay may napakalakas na pisikal na katawan, kayang tiisin ang mga elite quality spiritual treasures. Wow, isang pisikal na katawan na may hahambing sa mga elite quality spiritual treasures. Natatakot ako na ang isang level 7 Paragon ay walang kapantay, di ba? Hindi lang iyon, nagawa ni Tristram na pumatay ng isang kumpletong antas ng level 6 Paragon noong siya ay isang level 5 Paragon pa lamang. Malamang mas malakas na siya ngayon at kailangan na siyang iwasan ng mga Saintmen. Napansin din ng North Sea Barbaric Clan na hindi matatag ang espasyo malapit sa token, kaya huminto sila at naghintay. Habang naghihintay, napansin din ni Tristram ang grupo nina Francis at Severin. Bahagyang nagulat siya nang makilala niya ang pagkakakilanlan nina Severin at ng iba pa. Si Francis, ang successive disciple ng Grundy Uno Sacred Land. Si Severin ba iyan, ang kompletong antas ng level 4 Paragon na kamakailan lamang ay sumikat sa Starry Sky Battle Space. Hindi nakakailanganin pang ipakilala si Francis, ang successive disciple ng Grundy Uno Sacred Land. Kahit isa lamang siyang kompletong level 6 Paragon, hindi siya mas mahina kaysa sa isang level 7 Paragon. Tungkol naman kay Severin, ang pangalang ito ay paulit-ulit na naririnig sa pandinig ni Tristram nitong mga nakaraang araw. Total, hindi pa naman katagalan nang napatay ni Severin si Damian. Bagamat medyo nagulat si Tristram, hindi niya masyadong tinitigan si Severin ng matagal. Kahit na pambihira si Severin, isa pa rin siyang level 4 Paragon. Wala siyang katulad sa iba pang mga kababalaghan na maaaring dumating at makipagkompetensya para sa Starry Token. Pinaikit ni Tristram ang kanyang mga mata at nagpahinga pagkatapos noon. Gayunpaman, ang Starry Sky ay naging mas masigla hindi nagtagal. Parami ng paraming mga guhit ng liwanag ng bahaghari na may tunog ng sipol ang sumugod. Mayroong isang nakakasakal na marangel na aura na nagmumula malapit sa malaking planeta. Sabay na tumangala sina Severin, Francis, at Tristram nang maramdaman nila ang aura, at nakita nila ang isang guhit ng liwanag na papalapit sa malaking planeta sa napakabilis na bilis. Ang guhit ng liwanag ng bahaghari ay naglalabas ng isang umaalon at marangel na aura, na parang pinipigilan ng Majestic Mountain ang kawalan, na nagdudulot ng mga alon sa Starry Sky. Malinaw na nakita ni Severin ang mga tao sa loob nang mawala ang liwanag. Pinangungunahan sila ng isang gwapong binata na nakasuot ng marangyang damit, na naglalabas ng aura ng level 7 Paragon. At sa tabi ng gwapong binata na ito, nakita ni Severin ang isang pamilyar na tao. Ito ay si Blake, na nakalaban niya noon. Sa sandaling ito, bumulong si Francis sa tabi niya. Galing sila sa angkan ng Menzi ng 8 dakilang angkan. Ang pinuno, si Algernon, ay maaaring makatapat ko. Algernon. Tumanggaw si Severin nang marinig ito. Ang 8 dakilang angkan ng East Plain ay dating nangungunang puwersa sa Blue Realm. Noong unang panahon, ang bawat isa sa 8 pamilyang ito ay may isang Celestial Elder, kaya naman sikat sila sa buong Blue Realm. Bagamat halos walang mga inapo ng mga pamilyang ito ang umakyat sa immortalidad pagkatapos noon, sila ay makapangyarihan sa panimula, at ang lakas ng bawat pamilya ay hindi gaanong mas mababa kaysa sa sagradong lupain. Ang pagdating ng Menzi Clan ay nagdulot ng matinding sensasyon sa mga nanonood. Sila ang Menzi Clan ng 8 dakilang clan ng East Plain.
Nabalitaan kong na-activate na ng kasalukuyang banal na tagapagmana ng Menzi clan ang Celestial Bloodline sa kanya, at siya ang malamang naaakyat sa immortalidad sa Menzi clan. Kayang-kaya ng patayin ni Algernon ang isang level 6 Paragon noong nasa level 4 pa siya, at malamang mas malakas na siya ngayon. Ngayong lumitaw na ang Menzi clan, malamang ay paparating na rin ang iba pang mga sagradong lupain, hindi ba? Iniisip ko kung sino ang makakakuha ng huling piraso ng Starry Token. Maraming tao ang nagsimulang mag-usap ng mahina habang nararamdaman nila ang nakakatakot na aura na nagmumula sa Algernon. Bagamat ang kabuuang lakas ng East Plain ay hindi maihahambing sa iba't ibang sagradong lupain ngayon, ito pa rin ang nangingibabaw na puwersa sa Blue Realm. Ang Menzi clan ay itinuturing na haligi ng lakas ng 8 dakilang angkan, at tiyak na hindi mahina si Algernon. Maging si Severin ay nakakaramdam ng pressure mula sa level 7 Paragon. Habang sinusuri ni Severin ang mga miyembro ng Menzi clan, sabay na tumingin si Blake at ang iba pa mula sa angkan. Puno ng puot si Blake nang makita niya si Severin. Hindi niya makalimutan na hinarang at ninakaw ni Severin ang metal na euro noong nakikipaglaban siya kay Elren, ang ika-9 na prinsipe ng Great Flare sa Meteorite Belt. Umasa si Severin sa kanyang malakas na pisikal na lakas upang durugan ang superior quality spiritual treasure ni Blake at napilitan itong umatras. Upang makaganti, ipinaalam ni Blake na si Severin ay nagtataglay ng isang elite quality spiritual treasure, na naging dahilan upang si Severin ay maging target ni Halbert ng Darkness Scared Land. Akala ni Blake ay mamamatay na si Severin nang alam niyang si Severin ang target ni Halbert, ngunit sa huli ay hindi inaasahang natalo si Halbert. Bukod dito, mas lalong lumala ang galit ni Blake kay Severin nang marinig niyang pinatay ni Severin sina Jerry at Damian. Anong nangyayari, Blake? Kilala mo ba ang taong ito? Lumapit si Algernon kay Blake at nagtanong, dahil tila nakilala nito si Severin. Ngumiti ng mapait si Blake at sinabi sa mahinang tono. Siya si Severin, Young Master. Medyo hindi inaasahan ang pagtingin ni Algernon kay Severin. Hindi ba't sinabi mo dati na isa lamang siyang level 3 Paragon? Nasa kumpletong yugto na siya ng level 4 Paragon. Kamakailan lamang ay maraming narinig si Algernon tungkol kay Severin, lalo na ang balita ng pagkamatay ni Damian, na nagdulot ng kaguluhan sa buong Starry Sky battle space, at maraming tao ang patuloy na nag-uusap tungkol dito. Medyo nagulat si Algernon nang makita niya ng personal si Severin. Ito talaga ang pagkakamit ng level 4 Paragon. Humanga siya sa kakayahan ni Severin na patayin si Damian, isang level 6 Paragon ng Monsteroid. Matapos suriin sandali si Severin, sinabi niya kay Blake. Huwag mong maliitin ang taong ito. Isantabi mo muna ang iyong mga iniisip na paghihiganti. Tumanggaw si Blake nang may mapait na ngiti nang marinig ang mga salita ni Algernon. Bagamat hindi pa rin niya maalis sa isip niya ang katotohanang inagaw ni Severin ang metal na euro, mas malakas pa pala si Severin kaysa kay Blake pagdating sa kakayahan. Kaya pa niyang pumatay ng isang level 6 Paragon tulad ni Damian. Hindi naglakas loob si Blake na ipakita ang kanyang pagkadismaya kay Severin sa mga sandaling iyon. Ang pagdating ng Menzi clan ay pumukaw lamang ng ilang talakayan sa mga cultivator malapit sa mabituing kalangitan. Di nagtagal, nakalimutan na ito nang dumating ang iba pang mga kababalaghan. Ilang guhit ng mga liwanag ng bahaghari ang lumitaw sa mabituing kalangitan habang sina Algernon at ang iba pa ay nakarating sa malaking planeta. Ang bawat liwanag ng bahaghari ay puno ng nag-aalab na kapangyarihan, at ang matalas na aura ay tumagos sa kawalan, na yumanig sa mga puso ng mga cultivator na mababa ang antas. Isang pilak puting barko ng kayamanan ang lumitaw sa paningin ng lahat. Ang barkong kasing laki ng burol ay gawa sa puting jade. Gumalaw ito sa napakabilis na bilis, na lumilikha ng isang malakas na bug zone ng hangin na sum-iris sa lahat ng nasa daanan nito. Ang sinumang cultivator na sumubok na harangan ang barko ay malamang na madurudge ng mga walang ingat na paggalaw nito. Isang malaking gininto ang salita ang nakasulat sa harap, at nagpakita ng isang pambihirang aura. Si Burke iyon. Nakilala ng ilang cultivator ang pagdating at bumulalas. Tingnan mo, ito ang barkong pangkayamanan ng Burke clan. Ang Burke clan ng East Plain. Nabalitaan kong pinatay ni Severin si Jerry ilang araw na ang nakalipas.
Nandito rin si Severin. Iniisip ko kung maghihiganti ba ang Burke clan. Siguro nasa problema si Severin, kung pagbabasehan ang personalidad ni Wenzel. Nabalitaan kong si Wenzel ay hindi lamang isang level 7 Paragon, kundi taglay din niya ang Primordial Solar Essence, na sinasabing hindi mas mahina kaysa sa isang top-grade Divine Constitution. Kasama ng kanyang Celestial Bloodline, maraming Supreme Paragon ang hayagang nagsabi na may pag-asa siyang umakyat sa immortalidad. Pinatay ni Severin si Jerry, na nakababatang kapatid ni Wenzel. Napakalaki ng alitan na ito. Nakaupo si Wenzel nang nakakross ang mga paa sa unahan ng barko. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab na parang gininto ang apoy, mabangis at tumatagos, nagmamay-ari ng tanawin. Habang naglalayag ang barkong pangyaman at nakarating malapit sa malaking planeta na may mahigit 10 disipulo mula sa Burke clan, tumayo si Wenzel. Tumingin siya sa paligid ng tanawin, at sa wakas ay napunta ang kanyang tingin kay Severin. Simula nang bumagsak si Jerry, ang impormasyon tungkol kay Severin ay kumalat ng malawakan, dahilan upang maging maingat ang maraming cultivator na mababa ang antas. Gayunpaman, ang Burke clan ang naghahangad ng paghihiganti. Kaya naman, nakilala ni Wenzel si Severin sa unang tingin pa lamang. Isang malamig na hangarin na pumatay ang sumilay sa mga mata ni Wenzel nang makita niya si Severin na nakatayo sa tabi ni Francis. Habang nakatapak sa kawalan, siya ay napangisi. Ikaw ba si Severin, ang pumatay sa ikapito kong nakababatang kapatid? Pagkatapos niyang magsalita, isang malakas na presyon ang sumabog mula kay Wenzel, dahilan para agad na gumuho ang espasyo sa loob ng 12-dosenang yarda. Ang pinaghalong walang katapusang elemento at ang Nine Heavens Gang Wind ay naging dahilan para magmukhang katapusan ng mundo ang nakapalibot na kapaligiran. Maraming cultivator sa malapit ang nakaramdam ng pagkasakal, na parang nakaharap sila sa isang humanoid beast mula sa sinaunang panahon, na nagpapabilis ng tibok ng kanilang mga puso. Gayunpaman, nanatiling hindi natitinag si Severin. Nang inag ang kanyang katawan, at ang buong aura ng level 4 Paragon ay sumabog, niyanig ang kawalan gamit ang dumadagandong na lakas ng dugo at enerhiya, na naging isang nagliliwanag na sinaunang bundok sa itaas ng kanyang ulo. Kasabay nito, hindi mabilang na mga bituin ang sumabog na may maliwanag na liwanag, ang kapangyarihan ng kalawakan ay naging isang nagliliwanag na lugar at pumasok sa katawan ni Severin. Palihim niyang inactivate ang Sky Soil Zenith at pinahusay ang kanyang sarili gamit ang Stellar Punch. Pagkatapos ay tumingin siya kay Wenzel ng may malamig na tingin, at sumagot. Ako ito. Gusto mong maghiganti para kay Jerry. Kahit na si Severin ay isang level 4 Paragon lamang, na nahuhuli ng 3 antas ng pagkamit kay Wenzel, kaya na niyang gumamit ng lakas na mahigit 1,000,000 kilogram gamit lamang ang kanyang pisikal na katawan matapos ang kamakailang pag-activate ng Chaotic Constitution. Kasama ang elite quality spiritual treasure at ilang divine techniques, maaaring magbigay sa kanya ng lakas para lumaban. Bukod dito, binigyan ni Oscar si Severin ng isang jade pendant bago pumasok sa Starry Sky Battle Space. Ito ay isang protection na anting-anting na personal na pino ng isang Royal Paragon at kayang tiisin ang isang buong puwersang atake mula sa isang level 7 Paragon. Ito ang tunay na trump card. Kaya, nagkaroon ng kumpiyansa si Severin na harapin si Wenzel nang walang takot. Ngumiti si Wenzel matapos niyang makitang papasukin si Severin. Ang kanyang ngiti ay napakalamig, at ang kanyang tingin ay parang pagtingin sa isang patay na tao. Sa sandaling ito, naglabas si Wenzel ng isang matalim na aura. Ang mga gumugulong na madilim na ulap ay tumaas sa likuran niya, at ang pulang banal na kulog ay nagngangalit sa starry sky. Ang marahas na aura ay sum-ire kahit sa mababang antas na Paragon sa loob ng radius na 100 milya, na nagpapakilig sa kanilang mga anit at nagpapanginig sa kanilang mga kaluluwa. Ang kanyang intensyong pumatay ay halos tumigas at pinutol sa espasyo sa nakapalibot na kawalan. Maraming mga Paragon sa malapit ang nahirapan sa tensyonadong eksena. Ngunit syempre, mayroon ding mga nagyayabang. Nang makita ang galit ni Wenzel, ngumiti si Blake. Tila nakita na niya ang eksena ni Severin na namamatay. Tuwang-tuwa si Blake sa kanyang puso. Tumingin siya kay Wenzel, na puno ng intensyong pumatay, at ngumisi. Masyadong mayabang si Severin.
Natatakot akong mahulog siya sa kamay ng banal na tagapagmana ng angkan ng Burke. Kumunot ang noo ni Algernon at tumingin ng seryoso sa gilid, lalo na nang makita ang kalmadong tugon ni Severin kay Wenzel, na parang kontrolado na niya ang lahat. Medyo nagulat siya. Ngunit iniisip din niya na baka may mga panlilinlang pa rin si Severin. Pagbalik sa North Sea Barbaric Clan, mukhang nag-isip si Tristram. Iniwas niya ang tingin kay Severin at umiling. Hinangaan niya ang katapangan ni Severin, ngunit hindi niya inakalang makakaligtas si Severin mula kay Wenzel. Maaaring kayang patayin ng isang level 4 Paragon ang isang complete stage level 6 Paragon, ngunit hindi ang isang level 7 Paragon. Ang isang level 7 Paragon ay nasa ibang antas. Walang kapantay ang isang level 4 Paragon, maging ito man ay ang espiritual na enerhiya o kapangyarihan ng langit at lupa sa loob ng katawan, o ang pag-unawa sa banal na kasulatan ng filosofiya. Kaya, naramdaman niya na hinahanap lamang ni Severin ang sarili niyang kamatayan para maging mayabang pa rin. Gaya ng inaasahan, gumawa si Wenzel ng kanyang hakbang na may kumukulong intensyong pumatay. Itinos niya ang kanyang binti at pumailang lang sa ere mula sa barkong pangyaman. Nang akmang hahakbang na sana siya, si Francis sa tabi niya ay humakbang paarap. Bahagyang ngumiti si Francis at sinabi kay Wenzel. Si Severin ay isa ng disipulo ng Grundy Uno Sacred Land, inutusan ako ng isang elder na alagaan siya bago pumasok sa Starry Sky Battle Space. Paano kung huminto tayo rito para sa aking kapakanan, Wenzel? Si Severin ay isang disipulo na ngayon ng Grundy Uno Sacred Land, bilang isa sa mga pinuno ng pangkat, hindi mapigilan ni Francis ang kanyang mga kamay. May kaunting takot pa rin si Wenzel kay Francis. Bukod dito, malinaw na sinabi ni Francis na siya ay inutusan ng isang elder sa Starry Sky Battle Space, ngunit hindi naman ganoon ang ibig sabihin nito sa labas ng mundo. Habang iniisip ni Wenzel na huminto para kay Francis, isang mapangutyang boses ang biglang umalangaw-ngaw sa Starry Sky. Oh, para sa kapakanan ng Grundy Uno Sacred Land. Paano kung wala akong pakialam? Pagkarinig ng boses, isang anino ng gintong dragon ang mabilis na tumagos sa kawalan at lumitaw sa harap ng lahat. Ang gininto dragon na may habang 1,000 talampakan ay pumailan lang sa mga ulap at ambon na parang kulog, at agad na lumapag malapit sa malaking planeta. Nagsalita ito sa lengguwahe ng tao, at ang mukha nito ay puno ng hanggaring pumatay habang nakatitig kay Severin. Ito ay si Drake, ang 9-clawed Golden Dragon bloodline na kahalili ng Dragonoid mula sa Thunderecho. Monsteroid. Pinangunahan niya ang Monsteroid papunta rito mula sa Eternal Planet. Narinig niya ang pag-uusap ni Wenzel at Francis pagdating niya malapit. Agad siyang humakbang paarap nang makita niyang plano ni Francis na suportahan si Severin. Ang Grundy Uno Sacred Land ay tunay ngang makapangyarihan, ngunit ang galit ng Monsteroid ay hindi rin madaling mapawi. Ang Monsteroid at siya mismo ay nakaramdam ng kahihiyan dahil sa pagpatay kay Damian ni Severin noon. Hindi lamang niya nabigong makuha ang mapa at makuha ang Starry Sky Token, kundi siya rin ang naging sanhi ng pagkamatay ng isang Monsteroid kababalaghan. Paano niya ito maipapaliwanag sa mga matatanda ng kanyang angkan kapag bumalik siya sa Thunder Peak region? Kaya, nang makita niyang medyo nag-aalangan si Wenzel nang harapin si Francis, agad siyang lumapit. Ang biglaang paglitaw ni Drake ay nagdulot ng matinding kaguluhan sa mga nanonood sa malapit. Ang Dragonoid. Si Drake yan. Hindi ko inaasahan na darating din si Drake. Tapos na si Severin. Pinatay si Damian ni Severin ilang araw na ang nakalipas. Siguradong hindi niya hahayaang mawala si Severin sa tono niya. Sok-sok. Gagawa pa rin siya ng pangalan para sa sarili niya sa Blue Realm kahit na makapatay siya sa 2 level 7 Paragon. Nagsimulang mag-usap ng pabulong ang mga tao sa paligid ng malaking planeta tungkol sa paglitaw ni Drake. Alam ng karamihan sa mga tao sa larangan ang alitan sa pagitan ni Severin at ng Monsteroid. Alam nilang hindi hahayaan ng Monsteroid na matapos ang usaping ito, ngunit hindi nila inaasahan na mabilis na darating ang paghihiganti mula sa Monsteroid. Kahit si Wenzel ay hindi inaasahan ito. Pinag-iisipan ni Wenzel na isantabi ang usapin at hiwalayan ito kasama si Severin nang pumasok siya sa Middle Bridge sa hinaharap matapos niyang makitang sinusuportahan siya ni Francis.
Una sa lahat, magpapakita ito ng kaunting paggalang sa successive disciple ng Grandi Uno Sacred Land. Pangalawa, ang kasalukuyang prioridad ni Wenzel ay ang ipaglaban ang Starry Token na malapit ng lumitaw. Malaki ang magiging talo niya kahit na nagawa niyang patayin si Severin para sa paghihiganti kay Jerry, na hindi makakatulong sa susunod na laban para sa Starry Token. Kaya, pagkatapos ng maikling pag-iisip, pumayag si Wenzel na magpakita ng kaunting paggalang kay Francis. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na biglang lilito si Drake. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Wenzel nang makita niya ang nakamamatay na mukha ni Drake. Tiyak na gugustuhin ni Wenzel na patayin si Severin ng mag-isa sa lalong madaling panahon dahil napatay niya si Jerry at napahiya ang angkan ng Burke. Nag-aalala pa rin siya dahil kay Francis, ngunit ang pagdating ni Drake ay nakatulong kay Wenzel na magkaroon ng kaunting kumpiyansa. Tumangala siya kay Francis na nakatayo sa harap ni Severin at ngumisi. Tama si Drake, Francis. Pinatay niya ang iyong master ng angkan ng Burke. Kailangan ko siyang patayin gamit ang sarili kong kamay kahit anong mangyari. Iminumungkahi kong lumayo ka. Kung bibitawan niya si Severin, iisipin ng mundo na madaling apihin ang angkan ng Burke. Biglang naging seryoso ang tono ni Wenzel. Kumunot ang noo ni Francis at medyo naging malungkot at pangit ang mukha niya. Lalo na nang makita niya ang pagdating ni Drake, nakaramdam siya ng biglaang pressure. Nahulaan na ni Francis na malamang na mahaharap siya sa isang mahirap na laban kung patuloy niyang susuportahan si Severin. Ngunit kung hindi, magmumukha siyang isang taong hindi mapagkakatiwalaan. Total, isa si Severin sa mga disipulo ng Grandi Uno Sacred Land. Hindi tulad ni Francis, na natiling kalmado at walang pakialam si Severin sa sandaling ito. Bagamat medyo nagulat siya sa hitsura ni Drake, itinago ni Severin ang kanyang emosyon at pinilit ang sarili na magmukhang kalmado, dahil palihim na niyang na-activate ang espiritual na kayamanan, ang Flameless Pinnacle at Royal Paragon Protective Charm sa kanyang katawan. Umaasa sa dalawang bagay na ito, dapat ay makatagal siya ng 15 minuto at makatakas mula sa mga ito. Dumating si Drake sa pinangyarihan at binawi ang kanyang tunay na anyo at nag-transform bilang isang gwapong binata na may lubod na kulay lila ginto. Tinitigan niya si Severin nang may matalas na intensyong pumatay sa kanyang mga mata, parang isang matalas na kutsilyo na pumuputol sa nakapalibot na espasyo ng walang kabuluhan. Tumapak si Drake sa kawalan, at ang kanyang aura ng level 7 Paragon ay biglang tumaas at sumugod patungo kay Severin. Ibigay mo ang token at mga kayamanang nakuha mo mula sa mapang iyon, at tanggapin mo ang iyong kamatayan ng may pagsunod. Iiwan na muna kita ng buo. Nahirapan si Severin nang harapin niya ang nakakatakot na presyon mula kay Drake. Ang presyon mula sa level 7 Paragon, tulad ng pagsupil sa isang malawak na mundo, na nagdudulot ng espiritual na enerhiya sa kanyang katawan ay medyo tumigil. Gayunpaman, sa sandaling ito, humakbang si Francis. Dahan-dahan niyang ikinumpas ang kanyang kamay, at isang di nakikitang puwersa ang dumampi sa katawan ni Severin na parang simoy ng tagsibol, agad na pinawi ang presyon sa kanya. Pagkatapos gawin ito, tumingin si Francis kina Drake at Wenzel at ngumiti. Hahaha. Maaari ba kayong dalawa na mag-isip ng pabor para sa akin at ituloy ang bagay na ito pagkatapos ng labanan dito sa Starry Sky Battle Space? Kasalukuyan siyang nakikipagtulungan kay Severin, at hindi niya kayang bawiin ang mga salitang binitawan niya. Nang marinig ang sinabi ni Francis, napangisi si Drake. Kung ganoon, mag-ayos na tayo. Pagkatapos sabihin ito, sumulyap siya kay Wenzel sa tabi niya, at agad na naintindihan ni Wenzel ang ibig niyang sabihin, na ang labanan ay isa sa isa. Kailangan nilang talunin si Severin ngayon. Sa sandaling ito, ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa sa katawan ni Wenzel ay tumaas. Sumugod siya kay Severin na may parang multo na galaw. Malaki ang ipinagbago ng mukha ni Francis nang makita niyang kumilos si Wenzel. Naghanda na sana siyang gumawa ng hakbang laban kay Wenzel, ngunit si Drake, na kanina pa nakatitig sa kanya ng may pananakot, ay agad na sumugod sa kanya. Ako ang kalabanan mo, Francis. Ngumisi at hamarang si Drake sa harap ni Francis. Samantala, naalerto na si Severin nang makita niyang sumugod si Wenzel palapit sa kanya. Walang pag-aalinlangan,
Tinawag niya ng direkta ang Sky Soil Zenith. Agad na lumawak ang Sky Soil Zenith at naging parang bundok, hindi mabilang na hibla ng enerhiya ng Sky Soil ang sumanib at bumalot sa buong katawan ni Severin. Nagliwanag ang mga mata ni Wenzel nang makita niya ang Sky Soil Zenith, sabi niya sa sakam na tono. Napakagandang kayamanan. Pagkatapos magsalita, itinaas niya ang kanyang kamao at marahas na sumugod. Ang kanyang kamao ay umalangaw-ngaw na may aura ng level 7 Paragon at sumabog sa isang nakasisilaw na liwanag. Ang kawalan, na ilang milya ang layo, ay agad na napunit ng liwanag ng kamao, na lumikha ng hindi mabilang na mga bitek sa kalawakan at mga elementong sumiklab. Ang marahas na space gale ay parang mga walang awang espada, na humahampas sa Sky Soil Zenith sa itaas ng ulo ni Severin, na lumikha ng isang makapal na tunog ng kalabog. Isang mapaminsalang pagsabog ang sumabog at agad na winasak ang starry sky. Ang mga cultivator sa bukid ay napuno ng takot at pagkabigla na parang tinamaan sila ng isang mabigat na martilyo nang masaksihan nila ang pag-atake ni Wenzel. Ang mga low-level cultivator na malapit sa pagsabog ay hindi nakareact sa oras at nasugatan at walang tigil na dumura ng dugo. Maging ang mga cultivator na nasa malayo ay nanghina. Mabuti na lang at walang namatay. Hindi mabilang na mga cultivator na nakatakas mula sa larangan ng digmaan na nawasak ng shockwave ang tumingin kay Severin ng may takot at pangamba. Sa sandaling ito, isang parang araw na kamaon na ilaw sa tuktok ng Sky Soil Zenith ang sumabog. Ang kamaon na ilaw ay may dalang nakakatakot na kapangyarihan na naglalabas ng isang mapanirang aura, na parang ang langit at lupa ay gumuguho, na sumasaklaw sa starry sky. Si Severin, na kumokontrol sa Sky Soil Zenith, ay nakaramdam ng isang napakalaking puwersa na tumatama sa kanyang katawan ng walang awang. Magkakaroon sana siya ng malubhang pinsala kung hindi siya protektado ng espiritual na kayamanan at ng kanyang perpektong chaotic constitution. Gayunpaman, ang mukha ni Severin ay naging lubhang mapatla dahil sa pag-atake ni Wenzel, isang bakas ng dugo ang tumulo mula sa sulok ng kanyang bibig. Nakaramdam siya ng krisis at ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot, na parang kakadaan lang niya sa mga pintuan ng impyerno. Kaya naman, itinoon niya ang kanyang buong atensyon na hindi pa niya naranasan noon. Umungol siya, at ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan ay bumuhos sa mga espiritual na kayamanan sa itaas ng kanyang ulo, na naging dahilan upang manatiling matatag ang protection na aura na pinigilan ng liwanag ng kamao. Pagkatapos ng ilang shockwave, napabuntong hininga si Severin habang nakatingin sa gumuguhong panangga. Nakahinga lamang siya ng maluwag hanggang sa matapos ang mga shockwave, habang ang Sky Soil Zenith ay nakatayo pa rin ng matatag sa itaas ng kanyang ulo. Bagamat nagawang labanan ng Flameless Pinnacle ang pag-atake, unti-unting lumabo ang liwanag dito, na nagpapahiwatig na ang espiritual na kayamanan ay bahagyang nasira. Gayunpaman, bilang isang elite quality na espiritual na kayamanan, nagawa nitong labanan ang pag-atake gamit ang katigasan at kapangyarihan nito. Pinunasan ni Severin ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig, naisip ni Severin ng may patuloy na takot. Kaya, ito ang kapangyarihan ng level 7 Paragon. Isang sulyap lang ang nagtulak sa akin na harapin ito ng buong lakas. Kahit na malalakas ang mga kababalagahan na nakasalamuhan ni Severin noon, wala ni isa sa kanila ang kasing lakas ng isang level 7 Paragon. Kaya pa rin ni Severin natalunin ang mga level 6 Paragon gamit ang kanyang mga nakatagong divine techniques at kapangyarihan. Ngunit ngayon, sa wakas ay napagtanto niya ang dahilan kung bakit tanging isang level 7 Paragon na tulad ni Wenzel ang maaaring maging Divine Heir o Saint Man. Matapos hamupa ang atake ni Wenzel, nagulat ang lahat nang makitang bahagyang nasugatan lang si Severin. Bakit hindi pa siya patay? Naging magaan ba ang loob ni Wenzel sa kanya? Naguluhan si Blake. Dapat sana'y isang malaking pagkatalo para sa isang level 7 Paragon ang makalaban ang isang level 4 Paragon. Ang pakikipaglaban sa iba't ibang level ay biro lamang laban sa isang taong tulad ni Wenzel. Hindi ba't ang mga banal na tagapagmana at mga saintman na ito ang nangunguna sa lahat? Para sa isang kababalaghan na tulad ni Wenzel, ang pagiging hindi matatalo ay napakadali lang. Ang isang level 4 Paragon lamang ay hindi kailanman makakalaban ang isang level 7 Paragon. Madudurog lang sila kahit gaano pa nila subukan.
Habang mukhang nalilito si Blake, si Algernon naman ay tila nawawala sa kanyang iniisip. Nakatitig siya sa flameless pinnacle sa itaas ng ulo ni Severin. Ang makalaban sa isang level 7 Paragon na ganyan, napakalaki ng kayamanan niyan. Nagmuni-muni siya. Samantala sa North Sea Barbaric Clan, pinanood ni Tristram ang laban ng may masayang ngiti. Bihirang makisali ang mga barbaro sa mga laban sa pag-aitan ng Middlebridge at East Plain. Labis siyang nagulat sa pagkapanalo ni Severin kay Wenzel. Kung ikukumpara sa dalawang kababalaghan, gulat na gulat ang mga nanonood. Hindi pa siya patay. Isang level 4 Paragon na kayang kalabanan ang level 7 na kapangyarihan. Ito siguro ang unang beses na mangyari yan sa buong Blue Realm. Napatay ni Severin si Damian, kaya malamang may nakatagong talento siya. Kahit na namangha ang lahat, inakala nilang lahat na si Severin ay tiyak na mapapahamak sa kanilang mga iniisip. Malamang na hindi tatagal si Severin laban kay Wenzel at maging si Drake ay sumusuporta sa kanya. Nanatili si Francis kay Drake, habang si Severin ay nakikipag-ugnayan kay Wenzel, na determinadong patayin si Severin. Total, ang elite quality spiritual treasure ay hindi naman nakikita, lalo na laban sa isang taong mas mataas sa kanila. Dahil ginagawa ni Wenzel ang lahat, kahit ang isang elite quality spiritual treasure ay hindi magtatagal. Bukod dito, ang isang taong tulad ni Wenzel ay malamang na may sarili ring elite quality spiritual treasures. Tumangala si Wenzel sa flameless pinnacle at napansin niyang lumabon na ito. Tingnan natin kung hanggang kailan ka makakatiis. Ngumisi siya. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at isang tansong sibat ang lumitaw, na naglalabas ng aura ng isang elite quality na espiritual na kayamanan. Ang matalas nitong talam ay kumikinang na may nakapandidiring liwanag, na nagpapadala ng panginginig sa gulugad ng lahat. Itinoon ni Wenzel ang kanyang kapangyarihan sa sibat. Isang maringal na aura ang pumuno sa hangin sa loob ng milya-milya. Sa sumunod na sandali, isang nakasisilaw na sinag ng liwanag ang lumabas mula sa sibat at humampos sa kalawakan, na parang walang anuman ang mga elemento at ang Nine Heavens Gale at dumiretso kay Severin. Namutla ang mukha ni Severin nang maramdaman niya ang nakakatakot na kapangyarihan ng sibat. Hinugot niya ang Royal Paragon Protective Charm mula sa Spatial Ring. Itinoon niya ang kanyang espiritual na enerhiya dito at isang pag-agos ng kapangyarihan na lampas sa antas ng Paragon ang sumiklab, na sumugpo sa lahat ng bagay sa ilalim ng Starry Sky. Pagkatapos, isang haligi ng liwanag na parang isang parola sa dilim ang bumangon mula kay Severin, na binasag ang sibat bago pa ito makalapit. Sa sumunod na sandali, isang kakaibang kapangyarihan ng Royal Paragon ang bumangon mula sa katawan ni Severin. Ito ay humalo sa haligi ng liwanag, bumuo ito ng isang kalasag na nakapalibot sa kanya. Sandali na natigilan si Wenzel nang makita niya ang tanawin. Ang anting-anting na pangproteksyon ng Royal Paragon. Naging malungkot ang ekspresyon niya. Pakiramdam ni Wenzel ay nasa isang mahirap na sitwasyon siya. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kamatapang si Severin dahil mayroon siyang tunay na alas. Kahit na hindi makapasok ang mga Royal Paragon sa Starry Sky Battle Space, hindi ibig sabihin noon ay hindi magagamit ang kanilang mga banal na pamamaraan dito. Maraming mga kababalaghan ang karaniwang may Royal Paragon Protective Charm na ibinibigay ng mga elder ng sect bago pumasok sa Starry Sky Battle Space. Total, ang mga kababalaghan na ito ay mahahalagang asset, at ang kanilang kaligtasan ay napakahalaga. Inisip ni Wenzel na isang bugok lamang si Severin. Kahit na may suporta ni Francis, hindi niya ito sineryoso. Total, ang isang level 4 Paragon ay walang kapantay para sa banal na tagapagmana o Saintman tulad ni Wenzel. Wala siyang pakialam na si Severin ay isa sa mga disipulo mula sa Grundy Uno Sacred Land, at ang sagradong lupain ay hindi mangangahas na makipagtalo sa makapangyarihang angkan ng Menzi para lamang sa isang level 4 Paragon. Gayunpaman, sa sandaling ilabas ni Severin ang kanyang protective charm, ang sitwasyon ay lubhang nagbago. Nangangahulugan ito na si Severin ay mayroong suporta at proteksyon ng isang Royal Paragon, na nagpabago sa lahat. Ang biglaang paglabas ng Royal Paragon aura mula kay Severin ay hindi lamang ikinagulat ni Wenzel, kundi ikinagulat din ng mga nanonood. Isang Royal Paragon na pananggalang na anteng-anteng. Nako!
Pinapaboran ba si Severin ng isang Royal Paragon? Isa itong Royal Paragon na pangharang na anteng-anteng. Ang kapangyarihan pa lang na inilalabas nito ay nakakatakot na. Sinasabing ang bawat anteng-anteng na pangproteksyon ay nangangailangan ng ilang buwan ng masusing pagsisikap ng isang Royal Paragon upang magawa ito. Tanging ang mga Saintman at mga nangungunang mahika mula sa mga dakilang angkan sa East Plain lamang ang mayroon nito. Paano magkakaroon nito ang isang Level 4 Paragon tulad ni Severin? Namangha ang lahat sa lugar. Si Blake, na sabik na naghihintay sa pagkamatay ni Severin, ay natulala. Nakanganga ang kanyang bibig sa hindi makapaniwala. Isang Royal Paragon na pangharang na anteng-anteng. Nako, may ganito pala si Severin. Matapos makabawi mula sa kanyang pagkabigla, nagmura si Blake sa loob-loob. Maaaring hindi maintindihan ng iba ang kahalagahan ng isang Royal Paragon Protective Charm. Gayunpaman, bilang young master ng angkan ng Menzi, alam na alam ni Blake. Base sa pangalan, ang Royal Paragon Protective Charm ay isang jade token na ginawa ng isang Royal Paragon, na naglalaman ng malalim na cultivation at mga pamamaraan ng isang Royal Paragon. Hindi lamang ito bubuo ng isang pananggalang na kalasag upang protektahan ang nagsusuot sa mga sandali ng pinsala, ngunit maaari ring ilabas ang kapangyarihan ng isang Royal Paragon sa isang kritikal na sandali at magpakawala ng isang mapaminsalang atake. Halos isang apocalyptic power ito kapag pinakawalan nito sa Starry Sky Battle Space. Bukod pa rito, ang bawat pananggalang na anteng-anteng ay nangangailangan ng asensya ng dugo ng isang Royal Paragon upang magawa. Ang isang ordinaryong Paragon ay magiging lubhang mahirap taglayin kung hindi ipinanganak sa isang malaking kapangyarihan o pinagmulan. Si Algernon, na nakamasid sa labanan mula sa malayo, ay biglang kumunot ang kanyang noo. Labis siyang nagulat. Tila, hindi niya inaasahan na si Severin ay magkakaroon ng isang pananggalang na anteng-anteng ng isang Royal Paragon. Kawili-wili. Mukhang may isang Royal Paragon na ang nagmamasid kay Severin. Sa pag-iisip nito, agad niyang itinigil ang pagmamaliit kay Severin at itinuring si Severin bilang isang kababalaghan. Sa kabilang banda, napansin din ni Tristram ang panangga sa katawan ni Severin. Ang kanyang mga mata ay kumukurap na may bahid ng kuryosidad. Noong una ay inakala niyang maliit na insidente lamang ito, ngunit ngayon ay lumabas na medyo kawili-wili si Severin. Grundy Uno Sacred Land, di ba? Nakakatuwa. Bulong ni Tristram sa sarili. Kasabay nito, si Francis, na nakikipaglaban sa Drake, ay lumingon nang maramdaman ang aura ng Royal Paragon na nagmumula kay Severin. Nagulat si Francis, ngunit nakahinga rin siya ng maluwag. Nag-aalala siya para kay Severin. Kung may mangyari kay Severin, kahit na hindi siya haharap sa anumang parusa pagbalik sa Grundy Uno Sacred Land, tiyak na mawawalan siya ng pabor sa paningin ng mga elder. Sa makatuwid, alang-alang sa reputasyon ng Grundy Uno Sacred Land, kinailangan ni Francis na suportahan si Severin. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang pagkamit ng Level 7 Paragon, alam ni Francis na hindi niya kayang harapin ang lahat ng mag-isa. Kaya naman, natuwa siya nang matuklasan niyang si Severin ay may taglay na Royal Paragon na pangharang. Itinaas ni Francis ang kanyang kamay at sinabi kay Drake, na sumusugod patungo sa kanya. Tulad ng sinabi ko, si Severin ay isang disipulo ng aming Grundy Uno Sacred Land, at mataas ang inaasahan ng mga elder para sa kanya. Bukod pa rito, kung patuloy tayong mag-aaway tungkol sa bagay na ito, masasayang lamang ang ating espiritual na kapangyarihan. Kapag lumitaw ang Starry Sky Token, ang iba pang mga kababalaghan na darating mamaya ay maaaring magsanib puwersa upang unang atakihin tayo. Kailangan niyang makipagtulungan kay Severin ngayon, kaya kailangan niya itong suportahan. Kung ipipilit ni Drake na ipaghiganti ang sarili at susubukang patayin si Severin, hindi magkakaroon ng magandang solusyon si Francis. Kaya naman, ang tanging pipiliin niya ay humingi ng tigil putukan. Matapos marinig ang mga sinabi ni Francis, sumulyap si Drake kay Severin at tumanggo ng may pag-aatubili. Dahil iyon ang kaso, igagalang kita kahit papaano at hindi ko na siya papatayin. Sabi ni Drake. Alam niyang pinipigilan siya ni Francis.
At mahihirapan si Wenzel na makalusot sa Royal Paragon na pangharang na ibinibigay ni Severin at sa pananggalang na kalasag na ibinibigay ng espiritual na kayamanan. Kahit na magawa niya ito, kakainin nito ang malaking halaga ng espiritual na kapangyarihan. Bukod dito, ang paglitaw ng Starry Token ay tiyak na makakaakit ng atensyon ng iba pang mga kababalaghan. Kung magpapatuloy sila sa labanan at gagamit ng maraming espiritual na kapangyarihan, tiyak na sasamantalahin ng iba pang mga kababalaghan ang kanilang mahinang estado. Matapos isaalang-alang ang lahat ng ito, pinili ni Drake na sumangayon sa tigil putukan. Nakahinga ng maluwag si Francis matapos pumayag si Drake na makipagpayapaan.